what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito na nga po, no, mga kababayan, nakakabigla po itong balita na to dahil buong hanay ng pambansang pulisya ilalagay na sa full alert status simula bukas mga kababayan. Bakit kaya? No, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At huwag nyo rin po kakalimutan i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin at ma-notify po kayo. At nandyan din po sa ibaba ang link ng ating Facebook page. Paki-follow na rin po yan mga kababayan. Okay, so alamin natin to mga kababayan, no? Bakit nga ba? No, nakalagay na no sa full alert ang buong kapulisan ng Pilipinas mga kababayan. Medyo nakakaano lang to, nakakagulat lang tong balita na to mga kababayan. Pero alamin natin, no, bakit nga ba naka full alert na ang buong kapulisan no sa ating bansa. Okay? So alamin natin yan sa balita. Let's go. Itataas na sa full alert status ng pambansang pulisya ang kanilang alerto simula bukas. Ito'y kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo 12. So yun dahil po sa nalalapit na halalan mga kababayan. Kaya nga po naka full alert status na no, ang ating pambansang pulisya. Pero para sa akin, no, ito ay opinion ko lang naman mga kababayan. No? Siguro maganda rin na ibalik natin. No, sana mapansin din ng PNP. Maibalik natin yung police visibility no sa mga lugar na kung saan no talaga namang napakaraming kaguluhan ngayon mga kababayan, no. Pero alam niyo yung mga location ng mga checkpoints dati, no, yung mga lugar na kung saan nandun yung mga checkpoint nung panahon ng pandemya. No, maganda siguro na ibalik natin no yung mga ganong klaseng checkpoints mga kababayan. Yung police visibility ba? No, napakaganda po niyan dahil mas matatakot no yung mga masasamang loob no na gumawa ng hindi maganda mga kababayan. At saka at the same time, siguro para sa akin, ibalik din natin no yung curfew. No, yung oras mga kababayan. Medyo nagiging maluwag na kasi tayo ngayon, no. Honestly, no, sa hanay po ng PNP, sana mabigyan nyo ng pansin, no, yung pagiging maluwag na no, ng sitwasyon ng ating bayan ngayon. No, kaya maraming malalakas ang loob no, na gumawa ng hindi maganda at makikita natin, mga babayan, talaga sa mga balita. Pero yan po kasi ay epekto, mga babayan, ng mga pagpapakalat nila ng fake news. Especially no, yung mga nandiyan po sa kabilang parlor, no, yung mga gumagawa ng fake news na ini-edit nila. At the same time, yung mga nagpapakalat ng fake news na magulo sa Pilipinas, pero yung mga video na kanilang ina-upload ay mga lumang video na po. Okay? So, ano nangyayari mga babayan? Akala ng mga ibang tao, no, na ganun pala talaga, no, na ganun ang sitwasyon na nagkakagulo sa ating bansa, magulo, walang police doon na nakikita. Pero ang katotohanan niyan mga kababayan, no, ang kapulisan nandiyan lang. Nakikita naman natin yan, di ba? Ang problema, yung mga fake news doon na ipinapakalat ng mga DDS vloggers na iba. No, tsaka yung mga vloggers wannabe, alam niyo sa Pilipinas, ang dami ng vlogger ngayon. Sabi nga nila sa Pilipinas, halos lahat ng tao sa Pilipinas vlogger eh. No, honestly, no, yung matahimik naman dati ng ating bansa, no, kahit nung nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero kung makikita natin, ngayon lang talaga halos, no, dumadami. Yung mga nakikita natin mga krimen, yung mga nag-aaway, yung mga road rage na yan, di ba? Kasi nga, nagkalat, no, yung mga fake news. Diba? Nagkalat yung mga balita na luma na ibinabalik nila. Okay? So, yun yung ang naging tendency ng mga babayan, naging ano yung mga tao, naging wild. No? Kasi yun yung iisipin nila eh. Yun yung na-inflict sa isipan nila eh. No, na, magulo sa Pilipinas, tara, lahat tayo magulo.
No, walang mga pulis, ganito, ganyan, di ba? So ano masasabi nyo doon, no? Na sa full alert status ng pambansang pulisya ang kanilang alerto simula bukas. Ito'y kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo 12. Sa ilalim ng full alert status, hindi napapayagang mag-leave ang mga pulis. Ayon kay PNP Chief, Police General Romel Francisco Marbil, majority ng deployment ng mga pulis ay sa Bangsamoro Autonomous Region. So mas marami sa Bangsamoro, sa Mindanao mga kababayan. No? Isa rin siguro sa kanilang pinaghahandaan dito mga kababayan kasi nga eleksyon. No, alam naman natin pag eleksyon talaga namang medyo madugo ang labanan diyan mga kababayan. No? Hindi lang po sa Mindanao. No, sa buong Pilipinas dahil ganun talaga ang nangyayari. Parang na natin yan eh. Kumbaga kasama na sa ng politika sa Pilipinas. No, na merong buwis buhay talaga. So, at the same time, mga kababayan, kailangan din nilang bantayan yung may mga nangaagaw na mga balota, yung mga dayaan, mga kababayan. So, kaya full alert sila. Full alert status na ang ating PNP. We are 100% po. We are in full alert. Starting tomorrow po, yung mag-full alert po kami. Ang mga tao po namin nasa ground na po, yung mga taon tutulong po sa election that will be manning the election, nandun na po sa bar, 80% po nandun na lahat. Kasi yun po yung needed yan. But right now, we are 100% nandito na po yung mga police natin. So, ibig sabihin, nakadeploy lahat ng mga police mga kababayan. So, walang pinayagang mag-leave. No? At lahat ng kapulisan hanggang sa election, araw ng election, hanggang matapos yung election, no, wala pong papayagang mag-leave at naka-full alert pa rin ang ating PNP. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Area Police Command Western Mindanao Commander Police Lieutenant General Bernard Banac na mayroon na silang sinanay na nasa 3,734 na pulis para magsilbing Special Electoral Board kung kinakailangan. Grabe, no? Ganun yung paghahanda na ginagawa ng PNP, mga babayan, dahil maging electoral board, no? Tinrain na rin sila, no? At pinag-aaralan na rin nila siguro maigi kung ano yung mga dapat nilang bantayan. Di ba? Alam naman natin na napakagulo, no, ng eleksyon o halalan dito sa ating bansa, lalong-lalo na, no, yung labanan, no, ng dalawang kampo, mga babayan, yung sa kabilang parlor at saka itong sa alyansa, no? Medyo mainit ang labanan ng ating eleksyon, mga babayan. Pero kung may mga iboboto kayo, no, piliin nyo maigi. Okay, so ito para sa akin, ang sa akin, no, hindi ako boboto ng mga pro-China. No, hindi ako boboto ng mga pro-China. At the same time, boboto siguro ako ng mga politician na o yung mga tumatakbo, especially sa Senado. No, boboto siguro ako ng mga senador na may mga naipasang batas. Diba? Huwag kayong ganong bumoto ng mga senador na wala pang naipasang batas. Kawawa tayo dyan. Ha? Kailangan yung may mga naipasa ng batas, mga babayan. Yun ang senador natin na iboboto. No? Huwag kayong basta-basta boboto ng mga senador na wala pang naipapasang batas. Kaya matuto na tayo. No, huwag na tayong boboto ng mga artista na yan. Ha? Wala rin naman silang magagawa eh. Meron nga tumatakbo. Dati sabi, anong magagawa ko sa Senado? Ngayon, tumatakbo ng Senador. Oh. Diba? Wala tayong mapapala dyan sa mga yan. Mamili kayong maigi. Pag-isipan ninyo sino yung mga dapat nyong iboto. Sa kabilang parlor yan, mga kababayan, o nandito sa alyansa. Mga kababayan, ako, free ako na magsabi sa inyong ganyan. No, dahil hindi ko naman hawak, mga kababayan, no, kung sino yung mga gusto ninyong iboto. Basta ako, may lineup na ako. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong boboto ng mga pro-China. Okay? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.